Philippines pop superstar Sara Geronimo and husband Matteo Guidicelli's Italian restaurant, itry na natin! It's an honor na makakain sa restaurant ng nag-iisang Sara G at Matteo G. For me, para sa taste-wise, laki-wise, quality-wise, authentic Italian, para sa presyo, very affordable lang. Nasa salad ka pa lang, Grabe tong salad. Di ko expect makasarapan ako ng ganito sa salad. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Hi guys! So ngayon, nandito na naman tayo sa Westgate, Alabang dahil meron na naman tayong idadagdag sa series natin ng mga famous celebrity-owned restaurant. Excited na ako matry ito. Matagal ko nang nakikita to sa social media at very sikat ang mga may-ari nito. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin kung worth it ba tong matry at kung masarap. Let's go! So, ito yung The Gianni, kusina Italiana na restaurant ni Matteo Guidicelli at Sara Geronimo. Let's go! Tingnan natin sa loob. Ngayon lang tayo makakakain dito kahit matagal na nating nakikita tong pinopromote ni Matteo mismo at ni Sara G. Let's go! Wow! Para tayong nasa isang bar. Ang ganda. Very cozy. Meron pa silang room doon. Tingnan natin. So, tingnan natin tong loob. Dahil curious ako dito. Sabi ng mga staff, yan daw yung lolo ni Matteo. Tatay nung dad. Na nagsimula, I guess. If I'm not mistaken guys hindi natin fully talaga, dahil hindi naman sinasabi ni Google lahat. So, I think dito, ito yung mga story. Andyan yung may mga photos. Para ni Matteo in fairness. Medyo against the light lang. Ganda ng kanilang restaurant. Dami rin nilang wines dito. Nice. Okay, so guys, since nandito tayo sa restaurant ni Matteo at Sara Geronimo, ayan, kita nyo naman, ang dami na naman nating in-order. Ito yung mga in-order natin sa restaurant nila. Itsura pa lang, kulay pa lang, matatakam ka na. Alam nyo naman, hindi ako nagka-carbs, pero ngayon, cheat day natin. So, huwag na natin patagalin pa. Isa-isahin na natin itong mga in-order natin. Start muna tayo dito. Ito yung spinach ricotta nila na 595 pesos. Thin crust yung in-order natin sa kanya. Then next naman dito sa pizza na red sauce, prosciutto and arugula na 655 pesos. Thick crust naman yung in-order natin sa kanya. So ito naman yung linguine shrimp with smoked salmon and caviar na pasta nila, 705 pesos. Color pa lang, mukhang masarap na no? Then ito naman, si pork ribs, 1,050 pesos. Para tayong nasa fine dining. Then ito naman si Italian style mussel, 585 pesos. Then ito naman yung gorgonzola salad nila, 545 pesos. Then ito naman yung eggplant parmigiana nila na 520 pesos. Then ito naman si Classic Angus Burger na 675. Nag-add kami ng truffle cream dito. I think nasabi na natin lahat. And meron silang complimentary bread which is focaccia. So binibigay nila to bago kayo mag-order or bago nila i-serve yung mga in-order nyong food. So yan. So ito yung focaccia bread nila. Tapos pagdating naman sa dipping sauce nila, may olive oil, may cheese, tsaka balsamic vinegar. So yan. Ang dami na naman natin in-order. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dishes. Kaya tara, simulan na natin to. Start na muna tayo dito sa complimentary bread nila. May exemption ngayon kasi magka-carbs tayo.
Grabe the balsamic vinegar. Nasa umpisa pa lang tayo. Gapang siya pa nga. Sarap yung gapang niya. Anyway, appetizer. So, I guess, magsa-start tayo dito sa kanilang Italian mussels. So, bago tayo mag-start, squeeze na tayo ng lemon. So, pakita ko sa inyo yung itsura niya, ha? Set aside muna natin yung mga bread. Pakita ko sa inyo yung, ayan o, may sauce o. Yan. Ganda kasi may maraming kasamang garlic. So, yan. Huwag natin palagpasin dahil may sauce siya. I'm sure. Sarap to. Yan. Yung katas niya. So, try na natin. Very garlicky siya. Malaking bagay na nag-squeeze tayo ng lemon kasi yun yung nagbigay citrusy na lasa. Lasa mo rin, of course, yung pinaka-lasa ng mussels. Try natin siya kasama naman ng bread on top. So ngayon, what I'll do, kukunin ko muna yung pili tayo na mapula. Kunin ko muna siya. Kunin muna natin yung lagay natin dito sa bread. Ayan. So, ayan, nag-crack. So, kuha lang tayo ng isa pa. Kamayin ko na, ako naman kakain eh. Naghugas naman tayo ng kamay. So, ngayon, lagyan natin ng sauce. Kasi crunchy yung bread eh. So, mag-drip tayo ng, yan, tapos ang daming garlic oh. Yun. Tignan natin ngayon kung ano namang lasa niya with bread. The Italian style or the Italian way. Let's go. Bagay nga siya. Kailangan nga, hindi lang basta papapakin mo yung mussels. Kailangan every bite may bread. And yung sauce, tsaka yung garlic para perfect combination. Ang ganda ng combination ng crunchy na bread, tapos syempre pag kinagat mo siya, dahil naglagay ka na ng sauce, lumalambot na siya ng konti. Pero nandun pa rin yung crunchy part ng bread. Good way to start. So ngayon, huwag na natin patagalin to. Move on tayo. Start na tayo dito sa pizza nila. Pero bago tayo mag-pizza, guys, konting kwento. Dahil nga, syempre, si Matteo Guidicelli ang may-ari nitong restaurant na to. Nag-start to at sinimulan ng dad niya. Family business kasi to eh. So, syempre, makikita nyo sa social media, si Matteo very hands-on sa mga restaurant nila. Especially itong branch na to. So, nandito tayo sa Westgate, Alabang. Dito yung kanilang restaurant kasi may 3 branches na sila. So, ito yung prosciutto and arugula. Diba? Kulay pa lang eh, diba? Kailangan wag natin palagpasin, lagyan natin ng honey to. So, dito sa pizza nila, may freedom kayo. Meron silang chili oil, chili flakes. So, nasa sa inyo kung anong gusto nyong pampadaglag lasa. Pwede rin naman kayo mag-request sa kanila ng honey. So again, balik tayo kay Matteo. At dahil nga Cebuano sila, laking Cebu, kaya yung first branch ng restaurant nila sa Cebu, Trattoria Dajani. Yun yung nag-start 2016, tapos 2018 ito. Specifically, itong kung tawagin nila Dajani Cucina Italiana. Tama, may kodigo tayo. Hirap kasi bigkasin eh. So for me, ang unang ilalagay ko na unang pampalasa, lagay na tayo ng chili flakes. Dahil gusto ko maanghang talaga. Tingnan muna natin yung mabibigay ng lasa ng chili flakes pa lang. Move natin ng konting tomato para hindi sila nagsisiksikan dyan. Let's go! Ang sarap. Very fresh yung arugula. Alam nyo, favorite ko kasi sa isang pizza. Alam mo yun kasi merong isang restaurant akong mahilig, yung nira-wrap na may arugula, pero hindi ko na i-name kung anong restaurant yun. Pero ito, grabe. Ang sarap. Masarap na may arugula. Sama mo pa ng prosciutto, tapos may tomato. Pero ang anghang, gumagapang yung anghang, pero masarap yung anghang niya. Lalo kang gaganahan, iisang kagat ka pa kahit medyo adult. Try na natin with honey. So ngayon, dahil nag-enjoy tayo sa anghang niya, lagay pa tayong anghang. Nakakatuwa na very hands-on dito si Matteo. Kahit na, syempre, may nag-artista, kumakanta-kanta. I think meron din silang yung production nila ng asawa niyan, si Sarah Geronimo. Meron din silang business na ganon. Yan. Lagay tayong honey. Hindi pa rin niya napapabayaan tong restaurant. Diba?
hands-on pa rin siya. Kahit ang dami na nilang business mag-asawa. Let's go! Grabe. Isang solid na bite yun In just one bite, napaka-kompleto ng lasa niya. Andun yung freshness ng arugula. Yung may kakaibang taste kasi si arugula na nakakasarap ng lasa. Sobrang bagay niya sa pizza. Yung konting hint ng asim nung tomato, tapos yung anghang na nabibigay, nung chili flakes na nilagay natin, then samahan mo pa ng honey. Wow! Nag-next level yung sarap niya. Ang sarap. Tsaka, saktong-sakto yung texture ng pinaka-pizza. Thin crust dito, dito yung thick crust. Diba? Manipis lang. Saktong-sakto. Siyempre, yung nabibigay na lasa ng prosciutto, nandun yung alat. Basta, naku, panalo tong orderin. No wonder, kaya every time titingin kayo sa mga vlogs, laging ito yung order at kasama sa bestseller nila. Not too pricey, Mura lang. Para sa quality ng lasa at authentic Italian pa. Okay? So, move on tayo. Enjoyin ko to. So, move on na tayo sa isa pang pizza na in-order natin para very fresh yung lasa na makita natin yung difference nila. So, ito yung kung tawagin nila yan, tanggalin muna natin. Ay, natanggal. Sama natin yan. Ito yung kung tawagin peanut ricotta. Thin crust lang to So, yung ricotta nila, nakamix na dun sa spinach. Let's go! So, bago natin simulan tikman to, again, dahil ang may-ari nito, si Mateo. Ngayon ko lang napag-alaman na si Mateo pala, bata pa lang, kart racer na siya. So, 11 years old pa lang, nananalo na siya ng mga... Basta at the age of 11, nagkakaroon na siya ng mga awards doon sa ginagawa niya. Tapos, 2007, doon siya pumasok sa showbiz. Basta pinakasumikat siya at nakilala doon sa Agua Bendita, which is 2010. Again, hindi tayo nagmamarunong kasi lahat yan ayon kay Google. So, tikman na natin to. Huwag na natin patagalin pa. As is na lang without chili flakes kasi medyo fresh pa yung anghang sa dila ko. Let's go! Move natin yan dyan. Okay, let's go! Again, meron din prosciutto kasama dito. Dahil nga naman, ang prosciutto is considered na sikat sa Italy. Kaya madalas siyang gamitin. Samahan natin ng spinach. So magkaibang atake sila ng lasa. Ito, nandito may pagka-creamy ng slight. Doon kasi sa kabila walang pagiging creamy. So dito mo makukuha sa spinach and ricotta. Yung pagiging creamy ng slight. Tapos yung nagbibigay alat, again, prosciutto pa rin. Ngayon, kung gusto mo i-level up, kasi cheesy Ngayon, lagyan natin ng oil para hindi siya pale. Yan. Yan. Dahil ang ahang lang naman yung mai-add niya, lagay tayong honey. Diba? It's an honor na makakain sa restaurant ng nag-iisang Sarah G at Mateo G. Let's go. Nain natin dito. Bagay din. Grabe, no? Can't go wrong ka pagdating sa chili oil and honey. So, nasa sa inyo kung anong preference nyo. If you're looking for something na every bite nyo may freshness, dahil ito yung nabibigay na lasa ng arugula, tapos may prosciutto, then bukod sa may red sauce siya, dito, may slight creaminess siyang nabibigay. Bukod sa alat na nabibigay ng prosciutto rin. So medyo hindi sila parehas, pero very slight lang din naman yung difference nila kasi parehas silang merong gulay, parehas silang may prosciutto, parehas silang may cheese. White sauce lang to, and red sauce lang yung isa. Hindi masyadong malaki yung difference nila. So for me, tikman nyo parehas. Diba? Mura lang Very, for me para sa taste-wise, laki-wise, quality-wise, authentic Italian, para sa presyo, very affordable lang. Ganda pa ng ambience ng restaurant. Famous celebrity pa ang may-ari. Tsaka syempre, Mateo yan, tsaka Sarah G, diba? So, dito na tayo move on ngayon sa slow-cooked US short ribs nila. So, may kasamang mashed potato. Medyo guluhin na natin to. Yan. Pili tayo. Pili tayo ng gusto natin. Yan, oh. So, i-chase na lang natin yung bite muna tayo. Okay, let's go!
Tanggal niya. Sa lambot. Tanggal na yung buto. Good thing dito, meron siyang konting litid, konting taba, which is good for me. Yan yung type ko. Ang lambot na to guys Kasi syempre slow cook siya di ba? Tsaka, para na rin siyang lasang steak na may kasamang gravy sauce, parang gano'n. Yung dating niya. So, sobrang lambot no? Busin na natin bago tayo mag-mashed potato. From pizza kanina and yung appetizer natin na seafood, completely ibang level naman to. So again, yung mga lasa niya, ramdam mo, lasa mo na Italian talaga, legit, authentic. Italian talaga yung malalasahan. So ito, if you're looking for something beef or, protein, high in protein, hindi lang basta may carbs. Kasi syempre kanina nag-start tayo, mga pizza, puro carbs diba? So if you're looking for something na, syempre kung gaya ni Carter, mahilig siya sa meat, perfect order din. Para siyang steak for me na meron siyang gravy na yung gravy hindi na basta yung gravy na titikman mo kung saan-saan quality. Parang meron nga siyang lasang truffle a little bit. For the price, para sa lambot, kasi 1,050 siya For the presentation, for the quality ng luto, lambot, lasa, worth it naman. Justifiable. Reasonable yung price. Move on na tayo sa kanilang pasta. Okay, squeeze muna tayo ng lemon. Dahil ito yung kanilang linguine shrimp. May caviar pa guys, Tapos smoked salmon. Lagay natin dyan dahil hindi pa naman natin naubos. Baka gusto pa ni Carter mag-dip. Since napag-usapan na natin si Mateo, move on naman tayo sa kanyang asawa na si Sarah Geronimo na kinasal sila at naging mag-asawa sila 2020. Sabi ni Google if I'm not mistaken. Kasi mas daw nang sumikat si Sarah di ba? Kaysa kay Mateo. So, sino ba hindi nakakakilala kay Sarah Geronimo? Bata pa lang ako, nasusubaybayan ko na siya. Kaya tinawag din siyang pop superstar, di ba? Dahil kasi nga, sa galing niyang kumanta. At alam ko, napanood ko yung competition niya kung saan siya unang nanalo at kung saan siya sumikat. Yun yung host si Regine Velasquez. So, doon siya unang nanalo. Kinanta pa niya yung kanta ni Celine Dion doon. Yun yung nagpanalo sa kanya. Doon siya nag-start. Bata pa lang ako. Parang same age ata kami. Hindi ko sure kung mas ahead siya ng 1 taon. Basta alam ko, similar. At taga Santa Cruz lang din siya. Laking Santa Cruz lang, which malapit lang din sa area namin, sa Sampaloc. So, tikman na natin to. Ito yung linguine. Nandyan yung caviar, Parang ayokong galawin, Yan, Bite muna natin to. May konting caviar na nakasama. Very creamy. Tapos nandun din yung bounce ng shrimp. Ang tamis-tamis ng shrimp. Malaking bagay din na nabibigay ng lasa ng lemon kasi may konting asim. So ngayon, bawas tayo dito. Move on na natin tong shrimp. Para kasi nahihiya akong galawin yung Yun, nandito na tayo. Ayan. Bago natin tikman yung pasta and smoked salmon, tikman muna natin itong caviar na nagpapasosyal dito sa order na to. At nagpapamahal. Let's go! Grabe yung mga pop. So, syempre, sa mga nakatry na ng caviar, alam nyo naman yung lasa ng caviar Salty siya, egg siya ng fish. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil kasi mahirap siyang kunin, kaya medyo pricey pagka bumili ka niyan, di ba? So, ngayon, try na natin sabay-sabay. With smoked salmon, kuha tayo ng konting pasta. Yung enough lang. Okay. Siguro, i-chase na lang natin yung shrimp. Mamaya na lang. Sige, ito na muna. Let's go. Umuusok pa. Ewan ko kung kita nyo. Let's go. Ay, wow. Ang sarap nito. Wow. Yung alat na nabibigay ng smoked salmon. Alat tamis. Lasap mo Lasap mo yung pagiging smoky niya. Tapos, creamy nung pinaka-white sauce. Ngayon pagsasamahin natin lahat para tingnan natin yung yung mabibigay niyang, ayusin ko muna. Isama natin yung caviar. Sige, i-chase natin siguro. Hindi, eto muna. Next level natin. Kasi, hindi ko masyado nalasahan yung lemon
dito sa pasta. Lagyan natin ng ano. Nandun na yung pagiging creamy niya. Wala lang yung hint ng asin. Subo muna, chase natin yung mga toppings. Nag-level up. Wow! Hatiin natin yung smoked salmon para hindi maubos agad kasi kailangan every bite may kasama niya. Ay, ang sarap. Kailangan pagkakainin nyo to, magandang pagsama-samahin nyo. Sabay-sabay, every bite. Tsaka huwag nyo kakalimutan yung lemon Kasi ang pinakamalalasahan nyo dito, pagiging creamy niya, alat ng smoked salmon, pati yung alat din ng caviar. So, pagiging creamy, salty lang. Kaya kailangan merong lemon para siya yung nagbabalance out, may asim ng konti. Worth na matry din to. Sarap So, move on naman tayo ngayon sa kanilang eggplant parmigiana. Ito, walang carbs to kasi instead of pasta sheet, eggplant yung ginamit nila. Habang mainit, tara, huwag na natin patagalin pa. Oh. Wow! Tingnan nyo Okay. Wow, umuusok pa. Oh. Oh, solid. Oo, grabe. Umuusok pa. Grabe, mainit-init pa. Paso tayo nito. So, let's go. Try natin kahit medyo umuusok. Laban. Let's go. Ay, wow. Amazed ako kasi you get the same taste dun sa normal na ginagamit pag naglalasanya, pasta sheet. You get the same taste na may tomato sauce, may cheese, even the texture. Pero hindi ka magigilty Bukod doon, may na-add pang flavor yung eggplant. Nice. Lagyan natin ng... Kasi mayroong natirang eggplant. Dagdagan natin ng cheese. Oh, mainit pa pati yung plate Wee! Ngayon, experiment tayo. Lagay tayo ng honey. Dahil kasi lasa mo sa kanya yung tomato sauce niya na maasim, legit Italian sauce. So, let's go. Bago mag-drip lahat ng honey. Let's go. Mas tumarap. Grabe talaga yung honey. Kailangan pagkakain kayo dito or any Italian restaurant, don't forget honey. Basta anything with cheese, samahan nyo ng honey, sure ako babagay Perfect na kinain natin, mainit-init pa. Baka ito maubos ko kasi walang carbs Diba? Eggplant lang. Ito, lalasapin ko talaga. So, nahuli tong salad na titikman kasi narealize namin yung sauce na gamit dito. I mean, yung dressing is blue cheese, which is gorgonzola in Italian. Bawal sa akin. Bawal sa buntis. Kaya ako na lang. Though, mahilig naman ako sa blue cheese. Oo, Gusto ko yung favorite mo lasa, yan Gusto ko yung aroma. Ako, ayoko Gusto ko yan. yung pagka-pungent niya. Yan, ang dami, Actually, pag burger, blue cheese talaga yung pinapalagay ko. Yeah. Hindi ko alam ba't ko gusto. Lasang bulok. Pero gusto ko, hindi ko alam. Lasang amag diba? Lasang amag Try natin. Nakita ng salad na blue cheese yung dressing. May nuts ba yan? Meron siyang walnuts na candied. Like, I guess may... Yan yung matamis. May- Dami rin pala niyang blue cheese, May coating na matamis. Tapos may apples dito sa gilid. Sige nga. Try na. Mukhang masarap. Ako never ko talaga nagustuhan blue cheese And bawal din naman, nasakto. Okay. Well, the more ko mo yan, lumalabas yung lasa ng apple. Siyempre fruity, very fresh, juicy. Tapos na-elevate nung candied walnut yung sweetness ng apple. Tapos yung medyo, yung blue cheese na medyo may, may konting For me, foul. may konting foul taste. Which gusto mo na ako ayoko? Ano ba? Well, nabibigyan na ng ibang dimension yung bite na yun. Okay naman, gusto ko. I like it. Para may something unique. Oo, Kasi normally kung maasim, Ayoko yung maalat, ayoko yung mga sauce ayoko yung mga dressing ng balsamic, Caesar. yung mga typical. Gusto mo Parang yung ano yun out of this world na lasa. Gusto mo. Yeah. Gusto ko unique yung lasa, unique yung flavor. Yeah, pati yung yung authenticity niya. Ngayon ko lang talaga to na-encounter.
Mm. Mm. Yun, lakas ng ano, blue cheese na lasa. Wow, sarap. Sarap na sarap. Kahit wala itong ano, Yung candied. walnut. Uy, ang dami mong blue cheese eh. Oh. 13 ko, alam mo. Yun. Yun. Ito lang yung carbs ko, yung sugar ko. Honey, tsaka fruits. Diyan lang ako kumukuha ng carbs. Natural. Anything na galing sa nature, kinakain ko. Anything na processed, ayoko. Right. Mm. Nasa salad ka pa lang, ah. Grabe Salad. itong salad. Hindi ko expect masasarapan ako ng ganito sa salad. Dahil yan sa blue cheese. Favorite mo kasi talaga eh. Yeah, pati yung honey. Ganda nung ano, maganda nung mixture nung blue cheese and honey with apple. So sabi nung nag-serve sa amin na waiter, tino-torch daw nila yung blue cheese on top para mag-melt. Tapos yun yung magiging Oo, kaya best. para siyang ano, parang Melted. ayan ayan Oo. no, may mga, Tapos may buo-buo pa. may buo-buo, that's right. Torch pala siya. One of the best quality blue cheese na natikman ko. Kasi one time nung nag-cruise kami, ang daming blue cheese dun eh. Diba? Free lang eh. Free lang. Get all you can. So, pinapa ko talaga. Pero ang layo ng lasa nun, tsaka dito. Ito, very taas yung quality na. Okay pa. Must try. So, nasa burger na tayo. Siyempre, ito try natin burger. Kasi, hindi ko sa burger. Diba? Tsaka, yung mga comparisons tayo. Yeah. Nako, So, exciting. Itong burger looks very promising. Magkano lang siya? 600 675. Yung Oh. classic. Nag-add kami ng truffle cream. truffle cream. Oh my gosh. Ooh. Ano to? Parang dill. Diba? Dill. May bacon. Tapos yung truffle cream. May buffalo. Buffalo yung ito, yung White. cheese niya. Sabi parang queso de bola, diba? Quesong puti. Parang Queso. quesong puti daw. Tapos may So, angus, may no? Angus beef. Makapal. May pesto na sa pesto. ibabaw. May pesto pa. Oh my gosh. Ano ka? Oo. Classic nila ganito. Holy cow. Mukhang dudurugin nito si Ano? GR. Tapos magkano lang? 675. Ano? Hindi ko na iwain guys. Akagating ko na ng ganito. No. Para full experience. Oh, kasya ba to sa bibig ko? Isang buong round na ano, kamatis. Eh, no? Oo nga eh. Parang ano, no? Pang pictorial yung burger. Sabi nila gumawa. Oh, mas. Solid yung bite mo, ah. Oh my God. Grabe. Grabe yung truffle. Parang nahirapan ka, parang sasarap, ah. Pagkakagat ko ng burger, yung truffle cream yung bumungad na lasa dun sa taste buds ko. Hindi ko na nalasahan yung bacon, hindi ko na nalasahan yung iba. Oh, may pesto na. Yung Na-distinguish pesto, mo ba I yung think wala pa ako sa pesto, pero yung truffle cream ang feeling ko. Kailangan may ganun, ano? Tapos, ito yung in-expect kong lasa kay ito yung in-expect kong lasa na is something na mag-stand out, di ba? Hindi lang siya just plain burger. Right. Ito yun. Kasi ito 675 lang. Yun, o sige, para may konting kick ng anghang. Yun. Kasi may cheese eh. Yes, Siyempre, dapat bagay may yan for honey, sure. Yung Chili may oil. sana Good luck. tama. Mukhang masarap yan. Looks good. Wow. Yun ang solid. Wow. Yun yung pesto. Nasasahan ko na. Basta ako yung pesto, pero stand out pa rin yung truffle cream. Yun ang masasabi ko. Truffle cream yun nagdala ng burger. Sa ganitong lasa, kahit mga 900 yung burger, willing to pay ako. Kasi Wow. makapal yung patty. Yeah. Angus pa. Quality yung ingredients. Italian style burger. Recipe pa ng dad ni Mateo. Diba? So, legit, Galing, no? authentic Italian. Must try din. Hindi siya Italian food, pero must try na Italian burger. Para sa price niya, very affordable na 600 plus lang. May fries pa. Agree. Don't forget, no, may honey dapat. Malaking bagay din yung honey. Basta may cheese, lagay niyo ng honey. I swear, magbabago buhay niyo. Enjoy na namin to. Kasi ako kanya pa ako gutom. Hintay ko lang matapos mag-shoot. Mamaya, Para overall na verdict. Sige, enjoy na muna natin. Bye, guys! Of course, hindi natin pwede kalimutan for dessert. Ito yung kutawagin nila. Ang chocolate flavor dito, pistachio, and then strawberry.
435 pesos. So, late natin in-order to kasi, syempre, dami natin titikman eh. Matutunaw lang. So, para siyang ice cream siguro sa loob, alamin natin. First time natin matitikman lang. Start tayo from strawberry. Uy, malamig ah. Try natin. Ay, wow. Para siyang strawberry cream cheese na ice cream. Tapos may wafer pa na naka-wrap. Galing ah. Very unique. Galing, galing. Paano kaya nagawa to? Ang nipis lang nung wrapper eh. Very Italian. Hindi ko masasabing very Italian kasi hindi pa naman ako nakapunta ang Italy. So, basta, hindi siya super tamis for me. Kasi naglalaban yung tamis, asim, at alat nung cream cheese. Hindi ko alam kung may cream cheese siya, pero lasang may cream cheese. Tsaka, yung asim ng talagang real strawberry. So, ngayon move on tayo sa pistachio. Dali lang pala niya kagating. Kala ko kanina matigis yung pinaka-wafer niya. Let's go. Real pistachio. So, tama nga. Ito orderin. Kasi, in one order, 3 different flavors na magkakaibang level ang matitikman mo na. Real pistachio, lasa mo. Tapos, ganun din. Parang may cream cheese din siya sa loob. Ayan o. Yan o. Yan parang pinakahalo niya. Parang cream cheese. Kahit yung sa strawberry, parang may cream cheese. Ngayon, move on tayo sa chocolate. Ayan, ang chocolate. Malamig-lamig siya ng konti. Galing ah. Very good idea to. Sarap din. Completely different sila ng atake, ng lasa. Chocolate, pistachio, strawberry. Kumbaga walang similar na taste sa kanila. Kaya kailangan mo matry. Pinaka nagustuhan ko, strawberry, sumunod, chocolate, and then pistachio. Good, matry. Actually, meron pa silang bestseller dito, yung kanilang tiramisu. Okay, ciao. For our tiramisu po, ito po yung ginagamit namin. We have Savoy de Ladyfinger po. Then after the Ladyfinger, we're going to pour the espresso po. And after the espresso, we're going to pour the Amaretto di Sarona po. The world's favorite Italian liquor po siya. And next one naman po is the mascarpone po. Mix of mascarpone, cheese and eggs. Wow! And for after the mascarpone cheese and eggs, we have Perugina cacao or cacao powder po. Okay. And for the last one, we have orange zest po, if you want. Okay. Okay po, this one po is called Savoy de Ladyfinger po. And I will go to pour the espresso or black coffee po. Okay. Wow. And next one naman po is the Amaretto di Sarona po. The world's favorite Italian liquor po. Would you like me to add this one po, ma'am? Siguro dahil since buntis tayo, pwede natin tanggalin yung alcohol, Yes no? po, pwede na po. Okay, sige. Okay. Wag na lang muna. Pero optional yan, guys, ha? Yes. And next one naman po is the mascarpone po. Mix of mascarpone, cheese, and eggs po. Wow. Wow. Generous, ha? Ang dami. And next one naman po is Perugina cacao po or cacao powder po. Okay. Wow. So, every time may order ng tiramisu, ganyan nyo sinaserve? Yes po, ma'am. Okay, sa table talaga, no? Nice, ganda. Kaya pala famous sa kanila. And for the last one po is orange zest. Yung zest. Nice. Naamoy ko na yan ah. That's all po. Tiramisu espresso po. Okay. So, ito kukunin ko na lang siya, Yes po, no? pwede po. Wow, exciting. Thank you so much po. Thank you, thank you. Okay, may humabol guys. Kasi sabi nila, wag daw namin palagpasin ang tiramisu kasi ito yung legit or original way of Italian ng pagsuserve ng tiramisu. O, diba? Tapos na tayo dun sa era ng tiramisu sa kalye. Dito naman tayo sa tiramisu, the fancy way. Optional dahil buntis tayo at tayo magta-try, kaya pinatanggal natin yung alcohol. Pero, yan. Kita nyo yung presentation kanina, ang ganda. Kaya ito yung, kapag maghanap kayo ng vlogs, kahit sa any social media platform, ito yung bestseller nilang dessert. Try na natin. Let's go!
So yan, cut na tayo. Yun no, oh, wawawi. 1, 2, 3. Let's go, try natin. Yung mascarpone cheese, grabe. Lasang-lasa mo na hindi tinipid. And malaking bagay yung orange zest kasi unang bite mo pa lang, siya yung nagbibigay ng flavor kasabay nung cocoa or cacao powder. Tapos, syempre, may kasama pang ladyfinger. Sarap, sarap. Even the texture. Pati yung pagiging creamy ng mascarpone cheese. At lasa mo pa yung espresso. Galing. Very fancy way of eating tiramisu and way of preparing or serving. Good to try. Kaya, one of the best na orderin dito sa kanilang restaurant na The Johnny. Okay, so, enjoy na natin to. Mapapaisa pa ako. Kasi hindi siya matamis Very creamy. Sakto yung pait na nabibigay ng cacao and nandun yung zest ng orange. Worth to try. Even yung nilalagay nilang kape, espresso. Sarap. Good experience. Yun yung masasabi ko. Ito yung babalikan. Hindi ko nga siya masabi na expensive. For the price, parang very affordable para sa presentation, na social even the lasa. Titikman ko lang yung cream. Ayoko yung lady finger. Expect ko matamis? Diba hindi matamis? Hindi siya matamis. Espresso, lasang-lasa mo. Oo, pero enough yung... May pagiging creamy din Pati yung balat ng orange. Diba? Una. Ang laking dagdag sa lasa. Parang kakaiba Kakaiba yung lasa. Kasi nakailang tiramisu na tayo na-try, diba? Oo. So, ito parang... Layo naman ng layo. Layo. Yung mga nasa kali. Yun yung Pinoy style. Ito, Italian style talaga. Ang laki nung sinarap dahil dun sa balat ng orange. Yeah. Tapos yung cacao powder on top. Wow. Nakapadalawang bite ka pa. Thank you. Okay. Patingin Not nga. bad Not bad? Ang dami ng in-order natin. Oh, yeah. Para sa dami ng in-order natin, Hindi lang kita yung iba. 6,000 para sa in-order natin. Sulit no? Sarap. Yeah. So, yun. Finally, natapos din tayo. Dami natin kinain, love. Sobrang dami. Okay, so ano masasabi mo, love? Para sa taong hindi mahilig sa pasta at nagustuhan ko siya. Ooh. Kasi akala ko pag Italian, puro ganun lang pasta carbs, pasta, pizza. Basta akala ko puro sa dough. Pero masasarap din pala yung mga protein nila and meat. Yung burger. Oh, Sa- yung burger, yes, nagustuhan ko yun. Actually, yung mga sauce nila yung parang malulupit Diba? Yung Sa truffle, Italian. no? Truffle cream, grabe. Tapos, yung salad, nagustuhan mo din dahil may blue Dahil cheese. sa blue cheese. Hindi, yung short ribs, nagustuhan mo rin. Yes, nagustuhan ko rin. Bagay siya with mashed potato kasi medyo a little bit salty for me. Okay, yung Pero- gravy, no? Yeah, pero kaya Kailangan mashed parang potato, diba? pang-balance out. Yeah, hindi siya para papak tulad ng ginawa ko. How about yung sa pizza and pasta? Ako nagustuhan ko yung pizza kasi yung may arugula, prosciutto Gusto ko yun. With honey. Sa akin, So-so. so-so lang yung pizza. Kasi nga hindi ako fan talaga ng pizza and carbs. pasta, ng carbs Yeah, so-so lang. Mas gusto ko yung burger, yung number one ko burger. Tsaka yung blue cheese na Salad. salad. How about yung sa dessert? Dalawa Yung yun. dessert, tinikman ko rin. Tiramisu and yung Siyempre, Italian style, diba? Authentic. Yun yung right way of serving, tama ba? Or prep ng tiramisu? Yes. Yun yung authentic way daw. Masarap yung cream kasi hindi super sweet para sa taste ko. Tapos yung, May espresso cannoli. pa. May espresso pa. Tapos yung cannoli. Yung Okay naman cannoli siya, pistachio. iba-ibang flavor. Kaya parang sa isang dessert, 3 na yung matatry mong flavor. Tama. Yun yung mas... Tsaka hindi rin matamis yung cream niya sa gitna. Feel ko cream cheese yun talaga Tapos, sabi pala nung waiter namin, mga ingredients nila karamihan galing sa Italy pa. Parating. Siyempre yung mga garlic, yung mga vegetables, dito na galing. Pero yung mga condiments, Yung mga- I'm sure yung cheese nila talagang galing Italy yun. kasama daw, yung cheese, doon pa galing Pero talaga. halata yung lasa, Oo. di ba, halata yung quality na di siya yung
normal na That's right. na cheese lang. Halatang halata. Ibang-iba yung lasa, yung texture, yung amoy, yung flavor. Yeah. Right. So, ikaw ba babalik? Magta-try pa na iba? Kasi marami pa sa menu na pwede naming i-try. Hindi lang namin order kasi punong-puno na yung Oo, tapos mesa dalawa lang natin. kami kakain eh. So, yeah. Yun, di ba? 5,000. Something to look forward to pagka nagawi tayo dito. So, yun. Almost 6,000 yung bill. Ang dami naming take out. May food pa for tomorrow and the next day. Yeah. Sulit. Super sulit. Para sa presentation, lasa, sa quality na ingredients, Oo, galing- yung price nila, affordable na nga lang Super affordable. Kasi galing Italy yung mga ingredients eh. Imported eh. Right. So, may tax pa yon, may shipping cost, may whatever. O, diba? So, yun. Na-compute niya na yun agad sa utak niya. So, I hope guys, nag-enjoy kayo dito sa another dagdag natin sa series natin ng mga famous celebrity-owned restaurant. So, Sa abangan nyo. Di ba kasi sa comment, marami nag-request nitong Oo. itong restaurant nila sa Kay Sarah G daw, tsaka kay Mateo G. Mhm. So, So, yun. medyo malayo sa amin, kaya ngayon na namin napuntahan. Pero well worth it. That's right. So, abangan nyo yung next na ano naman natin, pupuntahan natin. Wala, so, bahala pa, no? Hindi pa natin alam kung ano Hindi pa sino. alam. Pero less than a month, manganganak na si Madam Lane. So- So baka medyo mag-slow down yung uploads namin. But Pahinga let's ng see, konti. gagawin namin ng paraan. Ayun. Para sa inyo. So, yun. So, ano na natin dito, no? So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. Abangan nyo yung mga next upload namin. So, hanggat nakaka-upload pa kami ngayon, hindi pa nanganganak. Meron din kami second channel, Lane Bernardo Unfiltered. May 2 videos na doon habang nag-iipon kami para sa third video. Subscribe lang kayo doon. Okay, so abangan nyo. May, siguro soon makapag-upload tayo doon, ano? Hindi pa, sure. Nag-iipon pa. So, till our next video, guys. Okay. Okay? Bye! If you're looking for something